Ito ang Salapan, puno ng mga masisipag na tao, mga nag-aahangad na negosyo. Ngunit lahat sila ay may kulang. Mayroong nag-ahad lang sa kanila. Iyon ay ang pagkukulang sa authentic development. Ang authentic development ay binubuo ng integral development at sustainability. Ang integral development ay ang pag-unlad ng buong pagkatao ng lahat ng tao. Ang sustainability ay ang paggagamit ng kayamanan ng mundo na hindi inuubos ito. Ang isang negosyong kumakatawan ng authentic development ay dapat may tatlo nito. Ipon para sa sarili para makatulong sa iba at makakapagbigay ng mga pangangailangan ng mga tao at ang pagiging environmental friendly. Upang matulungan namin ang Salapan, kami ay sumama kay Ate Norma upang siya ay magsilbing halimbawa ng authentic development. Pinabuti namin ang kanyang negosyo at kaya nagkaroon ng Munching Munchkin. Kamusta yung pre? Okay naman, ano naman kami sa puhunan, nakakakain pa kami maghapon. Hindi pa yung namin. Tumutubo naman, kaya na punto. Ano po yung pangarap sa yung business? Gusto ko nga magkaroon ng tindahan, kaya wala akong place na. Gusto ko magkaroon ng sari-sari store. Naisip ko nga kung pwede ako dyan sa may gate namin. Usually, magkano yung ginagastos niya sa pamamalengke? Sa pamamalengke ko. Basta yung isang mga ulam ko, 3,000 ano yun. Masaya po ba kayo sa ginagawa niyo ngayon? Masaya kasi kahit pa paano nakaano naman kami. Mga anak ko, napag-aral ko naman. Dito na ako nabuhay sa pagtitinda. May tatlong layunin ang Munchkin Munchkin. Ang unang layunin ay mag-ipon ng pera upang mapanatili ang business na ito. Gamit ang naipon na pera, ito ay makakatulong rin sa Barangay Salapan at sa mga taon na naninira dito, kagaya si Ate Norma. Ang susunod na layunin ay magbigay ng kailangan na pagkain at nutrisyon sa mga tao. Ito ay kasama sa integral development. Kasama pa nito ang pagbenta namin ng mga produkto na ito na mura ang presyo. 45 para sa chicken, 45 para sa bangus, at 60 para sa 2-piece chicken. Ang huling layunin ay ang pagiging environmental friendly. Ito ay ang pagkakaroon ng respeto para sa kalikasan. Ginawa nito ng Munchkin Munchkin sa paggamit ng paper bowls at sporks. Ang maaaring gawin ng Munching Munchkin para sa Salapan upang tuluyang magkaroon ng authentic development ay maglagay ng tamang recycle bins. Ito ay ilalagay sa bawat sulok ng Salapan. Iko-kolekta nito ang mga plastic, papel, bote at iba pa. Ginawa ito para mapalit ang epekto natin sa daigdig o sustainability. Ang isa pang paraan na maaaring gawin ng Munching Munchkin ay ang Project Save the River. Ang kalagayan ng San Juan River ay dahil sa kalat. Para ayusin ito, maaaring gumawa ang lokal na gobyerno na programa na babayad sa mga tao ng Salapan kung sila ay tutulong sa paglinis nito. Makakapagbigay ito ng oportunidad para sa trabaho sa mga tao ng Salapan. Ang huling paraan ay ang pagngolekta ng baka at kahoy. Ang bakal ay maaaring itunaw at ihugis sa isang bakal ng mangkok. Ang kahoy naman ay maaaring maging mangkok sa paraan ng wood turning. Ang mga kalat ay maaaring magamit para sa kabutihan ng mga tao. Ang Salapan ay may potential na maging isang kompleto at magandang komunidad para sa mga tao. Ngunit magagawa lang lamang ito sa pamamagitan ng authentic development. Sa authentic development may dalawang pamantayan, integral development at sustainability. Ito ay kanyang abutin kung sama-sama ang mga tao kasama ang Munching Munchkin. Itong mga mukha, masaya at maligaya ay dadami lamang kapag nakamit na ito. Sa natutunan namin sa XPE,
ay akala namin ay magiging isang service interaction lamang na kailangan ng tulong sa amin. Pero sa totoo, ay mas marami ang naitulungan sa amin kaysa sa kanila. Ang mga karanasan na natutuhanan namin dahil sa XPE ay napakamahalaga para sa kinabukasan. Pwede namin magamit ang natutunan namin para sa XPE para sa negosyo namin kung kami ay magiging isang businessman. Natutunan rin namin na lahat ng mga tao na nasa isang negosyo ay mahalaga. Janitor man o presidente ay meron silang kailangan gawin para sa negosyo. At ang huli ay dapat wag tayo mag-awa sa mga tao na Hi, ako si Dran Reb. At ngayon, sabihin ko yung mga realizations ko at saka insights sa XPE. Unang-unang gusto kong sabihin, before ng XPE, naisip ko na sobrang hassle na ito. Na wala akong matutunan dito, wala akong madadala in the future. At binigyan sa amin ng guro para meron kami magawa sa third quarter habang kulang kami at yung mga iba nasa XCE lang. But yung totoo, marami talaga na natutunan dito. Ang pinakauna ay ang paghingi ng tulong sa ibang tao. Nalaman ko to yung ginupa kami ng guro ko ng tig-10. Tinulungan talaga nila ako para tapusin itong assessment na ito. At tinuruan nila ako na parang binigyan nila ako ng backup na kaya ko gawin ang finance. At nagawa ko, natutunan ko naman. At alam ko, madadala ko to sa future na kailangan umasa sa iba para maging masaya ang buhay ko. At masasaya magawa ng bagay na mas marami kayo. Kasi kapag naging tama to at naging successful, mas maraming tao mas masaya. Second ay ang mga tao na sayang na walang edukasyon or kulang edukasyon. Tapos ang gagaling talaga nila. Isang example ay si Ate Norma, yung tinulungan namin sa XP. Kahit na kulang siya sa budget or konti na yung mabibigyan ng budget, nakagawa pa rin siya ng mga produkto na maganda. At na-amaze ako doon kasi kami, mga Saverians, parang marami kaming budget mabibigay. At
Marami akong natutunan sa XPE. Mula pa lang sa business proposal. Marami kaming nadaanan na problema, ngunit nakayanan din namin. Kami rin ay nagpanic 2 araw bago ng bazaar. Sino magluluto, sino magdadala ng magkain. Buti na lang nag-volunteer si Cristo. Ngunit noong bazaar na, doon na unti-unti nawala yung mga problema. Sunod-sunod na bumili yung mga tao sa Munchkin Munchkin. Bilang cashier, masaya para sa akin tuwing may nagsasabing 1 piece or 2 piece Munchkin. Lahat ng pinaghirapan namin ay hindi nasayang. Kasama ko pa ang aking mga kaibigan. Sama-sama namin in-enjoy yung moment na yun. Sa ngalawang araw, si Ate Norma ay bumisita sa amin. Habang siya ay nakaupo sa tabi ng mesa, gusto kong isipin na masaya siya sa ginagawa namin. Ang Munchkin Munchkin ay parang alay namin sa kanya. So, kung itatanong mo sa akin kung ano ang naisip ko sa XPE, sasabihin ko na pinasaya ako nito. Pinasaya ako dahil ginamit ko ang aking oras para matulungan si Ate Norma. Nalaman ko na mayroon pala akong kayang gawin para makatulong sa iba.